isang depressed na binata na nagngangalang Cha na lumipat sa isang matandang apartment building na tinatawag na Green Home. Namatayan siya ng magulang sa isang aksidente at siya ay labis na pagsisi at lungkot. Pumunta siya sa rooftop na may plano na tumulon. Ngunit hindi niya kaya na gawin ito. Habang nag-iisip siya, nakita niya ang isang magandang batang babae na nagngangalang Hyunhee na nagsasayaw ng bale. Ang maligayang sandali ay naging masama nang sunuran niya ng goma ang paa. Siya ay nagagalit sa Cha-Cha at sinabi siyang magbigti sa ibang lugar. Ang building ay puno ng iba't ibang tao. Nakatira sa itaas ni Bong ang isang batang babae na nagnanalang Jisoo na nais maging bassist. Nagtratrabaho siya sa iba't ibang bahagi-bahagi habang lumilikha ng musika na nananaginip na maging sikat. Sa kanyang palapag, may kakaibang pagtatagpo siya sa isang babae na nagtutulak ng isang stroller. Sinabi ng babae na ang kanyang isang taong gulang na anak ay nasa loob, ngunit kung tiningnan ni Jisoo, ang stroller ay walang laman. Gumawa siya ng dahilan at naiwasan ng makakuha ng elevator kasama ang babae. Kalaunan, isang lalaking nagpaliwanag na ang babae ay isang magandang tao na ang kanyang anak ay namatay at siya ay na-depress mula noon. Ang lalaking ito ay isang guro ng literatura at isang tapat na Katoliko, ngunit ang kanyang kahinaan ay nakakaabala sa Jisoo. Habang bumababa ang guro sa elevator, nagsandal siya sa isang lalaki na nagsusuot ng isang bulaklak na damit na may malaking sugat sa kanyang pisngi. Ang lalaking may sugat na nagngangalang Wook ay hindi siya pinabayaan at sumakay sa elevator. Sa loob ng apartment ni Wook, isang lalaki ang nakabalot sa duct tape. Si Wook ay nagtusok ng isang makintab na sigarilyo sa bibig ng taong ito na nagpapakita na may malalim na galit siya sa kanya. Sa malit, sa security room, isang residente ang sigasigaw sa isang guard na natutulog sa trabaho. Nalungkot ang guard at isang babae ang lumalapit sa kanya na nagsasabi na siya ay lumipat mula sa mayamang Gangnam District. Ibinigay niya sa kanya ang isang kahon ng isda na nagsasabi na hindi niya mahal ang mga ito. Tumanggap ang guard, ngunit ang mga isda ay nabulok na. Ilang sandali mamaya, ang ilong niya ay nagsimulang dumugo ng malaki. Pumunta siya sa 14th floor upang sabihin kay Cha na magsulat ng kanyang move-in paperwork. Sinabi ni Cha na ginagawa niya ito mamaya. Kumilos ang guard ng kakaiba. Naghihintay sa labas ng pinto ni Cha hanggang sa dumaan ang babae mula sa susunod na apartment at napansin ang ilong niya na dumudugo. Pagkatapos, umalis siya. Gabi na, si Cha ay naglalaro ng video games habang ang babae sa susunod na apartment ay nagpapakain sa kanyang pusa. Nagreklamo siya na gutom siya dahil nasa diet siya. Mukhang nasa telepono siya sa kanyang pamilya na nagsasabi sa kanila na nakikinig siya ng mga kakaibang tunog at nakakakuha ng nosebleeds. Pagkatapos ng tawag, narinig ni Cha siya na umakyat at umuungol. Pagod na sa paglalaro, si Cha ay naghanda para matulog. Ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang delivery person. Sinasabi nito na ang kanyang pakete ay iniwan sa kanyang pinto dahil ang guard ay hindi nandoon. Nahanap niya ang pakete na bukas at ang instant noodle bags ay sobrang sira na may noodles sa buong sahig. Si Cha ay sinundan ang trail ng noodles sa bukas na pinto ng kanyang kaibigan. Bigla, isang puno ng dugo na kamay ang umabot mula sa kanyang apartment at kumuha ng pinutol na ulo ng kanyang pusa na ang katawan ay bahagyang kinain na. Takot ng labis, tumakas si Cha pabalik sa kanyang kwarto at nagtago sa ilalim ng kanyang mga batas. Ilang sandali mamaya, tumunog ang doorbell niya. Ito ang babae sa tabi na tumutunog na panikinig at hinahanap ang tulong. Sumagot si Cha gamit ang video intercom. Ang babae ay umakyat na nagsasabi na pumasok siya sa kanyang tahanan upang mahanap ang kanyang pinto ay bukas. Ang kanyang apartment ay gumagulo at ang kanyang pusa ay nawala na may dugo sa lahat ng lugar. Nagsupong siya ng malaki sa Cha upang hayaan siya. Si Cha ay nagsibilit at tumanggi na inaalok na tawagan ng pulis, ngunit ang kanyang telepono ay walang signal. Upang masiguro na hindi siya ang halimaw, hiniling ni Cha na makita ang kanyang mga kamay upang suriin kung may dugo. Sa ito, ang mukha ng babae ay napalit at nagpanik. Ilang segundo mamaya, nagsimula siyang manghiyaw na upang buksan ang pinto na ang kanyang mukha ay mukhang masama habang ang dugo ay umuusbong mula sa kanyang ilong. Kagad nahahabol niya siya sa pinto, narinig niya ang musika ni Jisoo mula sa itaas. Nakatuon siya at umalis. Kumuha siya ng isang ginawang club at lumabas upang makita kung ano ang nangyayari. Nakita niya si Wook na bumababa sa hagdan at sinubok na tanungin siya kung nakita niya ang isang kakaibang babae. Ngunit nagsimula siya. Nasa itaas, si Jisoo ay napakalilig sa kanyang musika na hindi napapansin ang kaguluhan. Nang tumunog ang doorbell, iniisip niya ang kanyang musika ay masyadong malakas at siya ay lumabas upang ipagsalita. Ngunit sa tingnan niya sa buta sa pinto, nakita niya ang nakakasiyang mukha ng kanyang kaibigan na ngayon ay naging isang napakagalos na halimaw. Ang halimaw ay patuloy na nagsasabi na siya ay gutom. Nang tumanggi si Jisoo na buksan ang pinto,
ang nilalang ay galit at nagsimulang sumabog sa ito. Kumuha si Jisoo ng baseball bat upang protektahan ang kanyang sarili. Nang bumalik siya sa pinto, ang halimaw ay naninibang, ngunit si Wook ay nakatayo doon na nagugulat sa kanya. Sinabi ni Jisoo sa Wook kung ano ang nangyari. Napansin nila ang isang malaking butas sa bintana sa dulo ng halway kung saan malamang na tumakas ang halimaw. Upang ipakita ang kanyang lakas, tumayo si Wook at sumuntok sa metal door ni Jisoo na nag-iwan ng malaking benta. Gabi na iyon, isang lalaki na nagngangalang Lee na ang kapatid ni Yoon-hee ay naghahanda para sa trabaho at nahanap ang elevator na sira. Iba ay mabilis na napagtanto na ang kanilang mga telepono ay walang serbisyo. Mas masama pa, natuklasan nila na ang lahat ng labasan ng building ay nakalock. Mukhang sinira ng isang tao ang kanilang loob ng layunin. Isang babae na nagngangalang Se-yoon, isang dating espesyal na puwersa na naging firefighter, ay binasag ang kandado sa control room. Umasa siyang gamitin ang landline phone upang tawagan ng tulong, ngunit ito ay patay din. Ang may-ari ng maliit na supermarket ng building ay nakahanap ng pangunahing power switch at ipinakita na maaari na nilang buksan ng malaking metal shutter upang makaalis. Habang kumakalat ang magandang balita, lahat ay nagtumpulan sa labasan. Ngunit habang lumulaki ang shutter, makita nila ang isang higante na halimaw sa labas. Tumitingin ang mga residente na parang isang palabas, at isang babae ay kumuha pa ng larawan para sa social media. Bago nila maintindihan ang panganib, ang mahabang dila ng halimaw ay tumalon, kumuha ng isang security guard at hinila siya sa loob na nagpapakita ng agarang pagkamatay. Ang ilang tao ay nagsimulang magsugal at iba ay masyadong takot upang lumipat. Tanging Lee lamang ang tumugon na kumuha ng isang fire extinguisher upang labanan ang halimaw. Sinabi niya sa owner ng supermarket na tulungan siyang isara ang shutter kapag itinapon pabalik ang halimaw. Kaagad na hahabol nila ang shutter, ang extinguisher ay naubos na. Sa kritikal na sandaling iyon, lumitaw si Se-yoon at nagdambol ng halimaw sa labas ng building at mabilis na hinauli siya ni Lee sa loob. Nang ang halimaw ay nakaalis na ngayon, ang may-ari ng supermarket ay nagreklamo sa Se-yoon na ang gobyerno ay hindi gumagawa ng anumang bagay. Sinabi ni Lee sa lahat na hindi lamang isa ang halimaw. Ang fog sa labas ay puno ng mga ito at ang makakuha ay nangangahulugang kamatayan. Ang kwento ay naglalantad na si Cha ay isang 19 taong gulang na high school student na naging isang shut-in na tumanggi na pumunta sa paaralan o makipag-usap sa sinuman. Naglaro lang siya ng video games buong araw. Sinubukan ng kanyang mga magulang na dalhin siya sa isang family trip kasama ang kanyang kapatid, ngunit tumanggi siya. Sa daan, ang kanyang mga magulang ay nagtalo tungkol sa kanyang sitwasyon at ang kanyang nahihinto ng tatay ay bumangga ang kanilang sasakyan sa isang truck na nagpatay sa lahat sa loob. Bago sila umalis, ang kanyang nay ay gumawa para sa kanya ng isang pagkain at sinabi siyang palambutin ito. Siya lamang ay dumalo sa kaluluwa kung saan siya ay may isang pagbasag na sumisigaw tungkol sa kung paano ang maliit na halaga ng pera ng pag-ama ay hindi sapat para sa kanya na mabuhay. Kailangang iluwas siya. Bumabalik sa kasalukuyan, ang Jisoo ay bantay sa isang natutulog na Cha. Nagreklamo siya na ang Wook ay hiniling siyang alagaan siya Cha at pagkatapos ay nawala lamang. Walang kaalaman sa panganib, ang Yoon-hee ay handang bumaba sa hakbang. Ngunit narinig niya ang isang tunog na nigulat sa kanya at nagsimulang maninigas ang kanyang paa. Siya ay nakasabay na dadaan si Wook. Habang nagiging awkward, ang babae na halimaw ay lumilitaw at umaasa sa Wook na bumait sa kanyang balikat, ngunit si Wook ay napakalakas. Siya ay sinipa ang halimaw sa isang dingding at sinuntok siya hanggang sa huminto siya. Si Se-yoon at isang dalalo ay nagdadala ng katawan ng patay na guard sa isang storage room. Ang sundalo ay hindi nais, ngunit sinabi ni Se-yoon ang kumuha ng larawan ng katawan na nagsasabi na ang kanyang pamilya ay karapat-dapat na malaman kung ano ang nangyari. Sa parehong oras, ang Jisoo ay naglalakad din papunta sa ibaba. Nakahanap niya ang isang lalaki sa isang business suit na may isang bote ng alak na nagmumula ng tungkol sa kung paano ang kanyang boss ay siya. Habang nagiging mas galit, nagsimula siyang mag-transform. Nakita ito ni Jisoo at nag-atubiling siya gamit ang kanyang baseball bat. Ang lalaki ay nagiging halimaw kahit na. Kagad na hahaboy niya siya. Ang guro ay dating at bumisita ng half ng ulo ng halimaw gamit ang isang espada. Naisip nila na ito ay patay, ngunit ito ay bumangon kahit na may kanyang saktan. Mukhang ang mga halimaw ay hindi madaling mapatayin. Sa pangunahing entrance, sinabi ni Lee sa lahat na hadlang ang pinto. Ang babae mula sa Gangnam ay nagnamubig sa kanya na maghintay dahil ang kanyang anak ay naroroon pa sa daan papunta sa bahay. Ngunit sinabi ni Lee na kailangan nilang protektahan ang grupo. Kagad na makatanggap ang lahat ng emergency na mensahe mula sa gobyerno. Nagbabala ito upang manatili sa malalayo mula sa sinuman na nagpapakita ng mga sintomas tulad ng nosebleeds, PAL o agresyon. Ang grupo ay naging nababanalan sa takot.
at marami ay nais na maghintay para sa tulong. Isang lalaki na may kulot na buhay ay nagtalo na walang papunta at dapat nilang subukan na tumakas sa pamamagitan ng sealed garage. Isang sundalo ay huminto sa kanya na nagsasabi na kailangan nilang secure ang labasan muna. Ang may-ari ng supermarket ay sumusunod na nagasaad na hindi nila alam kung may higit pang halimaw sa kabilang panig ng pintuan ng hagdan. Bigla, isang pinto ay bukas at ang lahat ay nagsimulang bumalik sa takot. Habang lumabas si Wook, nakita nila ang sugat sa kanyang balikat at naisip siyang ay naka-impeksyon. Ang may-ari ng supermarket ay sumulong sa Wook mula sa likod gamit ang isang stun gun na nagsabog sa kanya. 8 oras mamaya, ang Cha ay nagtapos na natulog. Ang tanawin mula sa kanyang bintana ay parang ang dulo ng mundo. Pagkatapos, ang kanyang ilong ay nagsimulang magdugo. Sa parehong oras, nahanap niya at ang Lee ay may mensahe mula sa isang blogger sa online. Ang post ay may mga larawan at nagsasabi na ito ay hindi isang kalusugan, kundi isang sumpa. Ito ay naglalista ng mga simptomas, nosebleeds, at panahon na mga bagay na hindi doon. Ang blogger na nagsasabi na siya ay bumabalot ay nagsasabi sa sinuman na may mga sintomas na patayin ang kanilang sarili. Ngunit siya ay naddagdag. Kung nais mong mabuhay, may isang mahalagang bagay na dapat maalala. Kagad na mabigay ang internet, nauwan sa kanila sa suspense. Cha ay naalaala ang noodles na iniwan niya sa labas ng kanyang pinto at pumunta upang suriin. Nahapar niya ang noodles at ang halimaw na may kalahati ng kanyang ulo na nawawala. Mapalad, ang halimaw ay hindi makakita. Ang Cha ay nais na kumuha ng isang armas sa malapit, ngunit alam na anumang tunog ay makakamangis. Siya ay nanatiling perpektong tatag hanggang sa ang halimaw ay lumakad. Ang may-ari ng supermarket at 2 ibang residente ay pumunta sa storage room kung saan inihawak ang Wook. Hindi siguro kung magiging halimaw siya, nagdesisyon nilang patayin siya lamang sa kaso. Ang may-ari ay pumasok sa kwarto na nagsusuot ng gas mask at nagulat sa katawan ng patay na guard. Si Wook, na nagsisimula lamang na pretend na hindi makatulog, ay biglang buntis ang may-ari na nagsabog sa kanya. Sa ibang lugar, si Jisoo at ang guro ay naghahanap ng mga kasanggupan. Lumampas sila sa kwarto ni Wook at narinig ang isang taong nagsasabi ng mga numero. Ang Jisoo ay nahulaan na ito ay isang lock combination. Sa loob, nahanap nila ang lalaking na nakabalot. Ang lalaki, isang photographer na tunay na nakatira sa apartment, ay sinabi na ang Wook ay sumugal at nakabalot niya. Ang photographer ay nagtanong kung ano ang nangyayari at sinabi ni Jisoo na ito ay isang mahabang kwento. Habang umaalis sila, ang photographer ay naramdaman ang hindi ligtas na walang sandata. Kaya bumalik siya sa kanyang kwarto upang kumuha ng isang martilyo. Mabilis, nahanap nila ang isa pang residente na nakahandog sa kanyang sarili. Ang site ay nagtukoy sa Jisoo ng isang kaibigan na kukuha rin ng kanyang buhay. Naisip ng guro na ang lalaki ay sumuko, ngunit inatasan ng photographer na ang lalaki ay patay na ng mahigit 1 linggo. Nang tanungin ng guro kung paano niya alam, tumanggi ang photographer na sabihin at bumalik sa kanyang kwarto. Naisip ni Sho na patayin ang kanyang sarili habang siya ay mananatiling tao. Habang tumitingin siya sa kanyang bintana, nakita niya ang isang lalaki mula sa 12th floor na bumababa ng isang kwenta upang kumuha ng pagkain para sa kanyang 2 anak. Ang lalaki ay hindi nakakita ng isang halimaw na sumusubaybay sa kanya mula sa malapit. Ang Chai ay sumigaw ng isang babala, ngunit huli na ang lalaki ay inaresto at nahulog. Nakikinig sa mga anak na tumutulong. Ang Cha ay nadarama na dapat niyang gawin ang isang bagay. Siya ay pumunta sa ibaba, ngunit ang halimaw ay nakita siya kaagad at umiikot sa kanya tulad ng isang ahas. Kaagad na naisip ni Cha na tapos na. Ang ulo ng halimaw ay papunta. Ang taong nagsalba sa kanya ay isa pang residente mula sa kanyang palapag na gumamit ng isang homemade cannon. Ang lalaki ay nakipag-ugnayan sa Cha sa pamamagitan ng ipagsusulat na nagbabala sa kanya na ang ingay ay naaanyayahan ang mga halimaw at hindi talaga silang namatay. Ang Cha ay tumitingin pababa at nakikita ang ulo ng halimaw na katawan ay patuloy na gumagalaw. Ang lalaki ay nagtanong sa Cha kung nais niyang iligtas ang mga anak at ang Cha ay napagdesisyonan na maging isang bayani. Sinundan niya ang mga tagubilin ng lalaki at nagsuot ng headphones na may aktibong call sa telepono na magsisikap ng static sounds kapag malapit ang mga halimaw. Ang Cha ay umaabot sa apartment ng lalaki. Ito ay lumilabas na ang lalaki ay isang veterano sa wheelchair na dalubhasa sa paggawa ng mga armas, ngunit hindi makakagalaw sa paligid. Ito ay nangangahulugang ang Cha ay kailangang iligtas ang mga anak ng nag-isa. Ang veterano ay nagsisipang ang club ng Cha sa isang electric button na may isang blade na nagsasabi na ito ay para sa self-defense, hindi para sa pagpapatay sa mga halimaw. Ang Cha ay nagtanong tungkol sa kanon, ngunit sinabi ng veterano na banhilam lamang siyang 3 putok na natitira at nakakatipid ng huling isa para sa kanyang sarili. Walang ibang pagpipilian. Ang Cha ay kumuha ng electric baton at umalis. Ang halimaw na may kalahati ng ulo ay naroroon pa rin sa halway.
Ang Cha ay naghuhid sa isang sirang elevator upang maiwasan ito, ngunit pagkatapos ang kuryente ay pumutol, nainiwan siya sa kabuuang kadiliman. Ginamit niya ang pagkakataon upang makagawa ng halimaw at tumakbo. Sinundan nito ang tunog, ngunit ang kanyang mga tentacle ay hindi makakakita sa kanya. Ginagamit ni Cha ang sensitibong pakikinig nito laban sa nito sa pamamagitan ng paggahis ng mga bouncing ball bilang isang pagwawala. Pagkatapos ay gumamit mula sa likod na nagsabog nito hanggang sa isang sandali. Ang Lee ay hiniling na bantayan ang control room habang sinusuri niya ang power distribution room. Naisip na ito ay isang lokal na power outage. Ang So-yoon ay nagsisikap na pumunta. Bago umalis, kumuha siya ng mga kasanggupan mula sa supermarket na nakaabala sa may-ari. Ibinigay si Lee ng isang walkie-talkie at sinabi siyang maging maingat. Habang papunta ang So-yoon sa power room, isang babae na may isang maliit na aso ay nagbabala sa kanya na huwag pumasok dahil ang kanyang aso ay masyadong takot. Ngunit, si Seyun ay pumasok pa rin sa loob. Sa malit, ang Cha ay nahanap ang dalawang anak. Habang handa siyang magdala sa kanila sa ligtas, ang kanyang ilong ay nagsimulang dumugo. Takot siya na maaring magiging halimaw, kaya sinabi niya sa kanila na magpatuloy ng walang niya. Nag-atubili siya ng isang labanan sa kanyang isipan laban sa kanyang inner monster na naaalala ang mga oras na siya ay nilambong. Ang kanyang madilim na panig ay nag-aalok sa kanya na tinatawag siyang isang mahina. Napagod sa pagkagulat, ang Cha ay naramdaman ang kanyang mga halimaw na nag-uudyok na nagiging mas malakas. Kagad na isang malaking protein monster ay pumutok sa isang pinto at ang pagkahulog ng debris ay nakakulong ng Cha. Sinubok ng mga anak na hilahin siya ng libre, ngunit hindi sila sapat na malakas. Habang ang halimaw ay umabot sa kanila, ginamit ni Cha ang natitirang lakas niya upang makuha ang paa nito at sinabi sa mga anak na tumakbo sa kwarto 1408 at mahanap ang veterano. Tumakas ang mga anak, ngunit ang Cha ay naiwan upang mabangga ng halimaw. Mapalad, ang guro at ang Jisoo ay narinig ang ingay at tumating kaagad upang saktan ang halimaw at iligtas ang Cha. Ang dalawang anak ay tumatakbo sa 14th floor. Nakita nila ang blind monster. Ang babae ay mabilis na sumapi ng bibig ng kanyang kapatid at tumayo ng perpekto. Sa kanilang takot, ang protein monster ay dumating din sa kanilang palapag. Ang blind monster ay nararamdaman ng galaw at sumulong sa marayaming pagnabuksa. Ang mga bata ay ginamit ang pagwawala upang umakyat sa 15th floor. Ang protein monster ay nanalo sa iba at itinapon ito sa labas ng bintana. Ang mga bata ay tumunog sa mga pinto, ngunit walang nagsagot. Habang papalapit ang protein monster, ang kakaibang babae na may empty baby carriage ay tumalon sa paraan nito. Hiniling niya ito na huwag sirain ng mga anak, ngunit siya ay itinapon sa gilid. Araw, nakita niya ang larawan ng kanyang patay na anak at naalaala ang aksidente na nagsabi sa kanya. Sinabi niya sa halimaw na alam niya na ang kanyang anak ay nawala. Ngunit ito ay sumulong sa kanya muli. Sa sandaling iyon, ang Cha at ang guro ay umabot sa mga anak at sinabi silang tumakbo. Ang babae, gayunpaman, ay naging halimaw din. Siya ay tumalon sa likod ng protein monster na nanatiling hawak upang protektahan ang mga anak. Kahit bilang isang halimaw, ang kanyang pag-ibig bilang isang ina ay naroroon pa rin. Ang guro ay tumayo sa protein monster na nagtapon sa babae. Ang guro ay naghanap ng halimaw upang tumalon sa pamamagitan ng isang bintana at ito ay nahulog sa kanyang kamatayan. Ang Jisoo ay lumalapit sa binagong babae. Nakita ang kanyang nakakasyang katangian, tataas ang kanyang bat. Ngunit ang babae ay nagtanong lamang kung nasaan ang mga anak. Ilang sandali mamaya, nagbago siya pabalik sa kanyang tao. Ang Cha ay nagdala ng mga anak sa kwarto 1408 at ang Jisoo ay nagdala ng babae doon din. Ang guro at base girl ay nagpack ng kanilang mga bagay at lumakad din sa kwarto 1408 upang moon. Sa kabilang panig ng building, ang So-yoon ay umaabot sa power distribution room at ibinalik ang kuryente. Ang isang broadcast ay lilitaw sa isang TV na nagpapakita ng South Korean president na nagpapahayag ng isang emergency state. Sa gitna ng kanyang talumpati, ang presidente mismo ay nagiging halimaw at ang broadcast ay pinutol off ng tunog ng baril. Ang pagsasakatawaron na kahit ang gobyerno ay bumubukod, ay nagsisikap sa lahat na magpanik. Sa puntong ito, naalaala ni Lee na ang kanyang kapatid na si Yeon-hee ay naroon pa rin sa kanyang kwarto sa itaas na may isang sprained ankle. Pagkatapos ng paggamot sa kanyang sariling saktan, gumamit siya ng isang kutsilyo upang gupitin ang kanyang ballet skirt sa mga bandages. Ang Seyun ay hindi nagbabalik dahil siya ay inaresto ng isang spider-like monster sa kanyang daan papunta. Siya ay nakakulong sa isang web na nakakabit ng baligtad mula sa taas. Sa ibaba, ang mga survivor ay nais ng pagkain mula sa supermarket.
Ngunit ang may-ari ay nag-lock sa pinto na nagsasabi na hindi niya ibinibigay ang walang libreng bayad. Kagad na nagsimula ang mga tao na naging malugod, ang photographer ay dumarating na may isang kahon ng pagkain at nagsimulang maghatid dito. Ang babae na may aso ay napansin ang dugo sa kahon at nakita ang kanyang aso na takot. Kaya tumanggi siya ng pagkain. Ang Lee ay gumamit ng announcement system ng building upang tawarang lahat ng survivor sa unang palapag na sinabi sa kanila na magdala ng pagkain, gamot at armas. Ang Gangnam Woman ay ginamit ang pagwawala upang sikretohing buksan ang pangunahing pinto. Ang kanyang anak ay umaabot sa entrance, ngunit ang iba ay naghawak sa babae upang mapigilan siya. Ang sundalo, gayunpaman, ay tumatakbo upang iligtas ang babae. Siya ay napatay ng long-tongued monster na pagkatapos ay nagsasawa sa babae. Ang mga natatakot na residente ay maaari lamang manood habang kaon ang kanyang katawan. Ang Lee ay nakikipag-atubili upang hadlang ang pinto muli at ang dila ng halimaw ay bumagal sa pamamagitan ng isang metal cabinet. Halos sunirin siya. Ang lungkot na Gangnam Woman ay sumusunod sa Lee para sa kanyang pagkamatay ng anak. Nasigasigaw na maaaring niya itong iligtas. Nakitaan na ang pagtago ay hindi gagana magpakailanman. Ang guro at ang Jisoo ay nagdesisyon na pumunta sa unang palapag upang makita kung ano ang nangyayari. Ang Cha ay nag-volunteer upang magsama sa kanila. Ang veterano, alalahaning para sa kanila, ay nagsikap na dalhin ang kanyang homemade weapons. Sa unang palapag, ang mga survivor ay nagpapalakas ng labasan. Ang dog lady at ang asawa ng may-ari ng supermarket ay nagsalita tungkol sa pagkawalang ng Gangnam Woman. Ang dog lady ay nag-mention din na ang fiancé ni Seyun ay kaya mabuhay sa building at siya ay namatay ilang panahon bago sila ay dapat na magpatakbo. Sumalit, ang spider monster ay handang kainin ng Seyun. Nakamit niyang damatanog ng kanyang damit at nagtago sa isang ventilasyon duct. Ang halimaw ay nagsusundan sa kanya. Ngunit ang Seyun ay ginamit ang kanyang agility upang maiwanan nito ng maraming beses. Habang siya ay halos makalusot sa duct, ang halimaw ay sumusulong ng isang web na umiikot sa kanyang leeg. Swinging back and forth, siya ay sinipa ang isang glass window na nagsali nito. Kumuha siya ng isang piraso ng baso at putulin ang kanyang sarili ng libre. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono na nahulog ay nagsimulang tumugtog. Nakakulong sa likod ng isang bakod. Nakita niya ang caller ID. Ang kanyang patay na Fayan. Dahil walang phone signal, alam niya na siya ay halusinasyon. Napagod, nagsimula ang gawain upang bumalik sa pangunahing grupo. Kagad na nagsimula siyang makita ng Lee. Siya ay lumalapit at pumunga ng malakas sa tiyan. Lumiliko na siya ay galit dahil sa isang bagay na nangyari ng mas maaga. Sa management room, ang Lee ay nakita ang nasam halimaw sa power distribution room sa mga security camera, ngunit hindi niya sinabi ito. Ang susunod na umaga, ang malakas na alarm sirens ay maririnig sa buong lungsod. Ang mga balita ay naganunsyo na ang bansa ay nasa emergency state at ang hukbo ay nasa charge ng seguridad. Sinabi ng hukbo na maraming tao ang naging kakaibang nilalang, ngunit hindi nila alam kung bakit. Sinabing malinaw na hindi ito makakakuha mula sa pagsisiklab ng parehong hangin o mula sa dugo. Ngunit ang sinuma na may mga sintomas tulad ng panahon ng mga bagay, pagdinig ng mga bagay, mababang katubig, nosebleeds o pagbagsak ay kailangang panatili mula sa iba. Ang mga nilalang ay maaaring lumaki ng napakabuti, kaya mahalaga na patayin ang bago pa nila makakuha ng mas malakas. Ang gobyerno ay nagsasabi sa publiko na magtiwala sa kanila, na ang hugbo ay kayang hawakan ito. Ngunit isang sirang helicopter sa lungsod ay nagpakita ng ibang kuwento na nagsisiguro na ang hukbo ay nagsisikap lamang na mapayos ang mga tao. Habang ang Cha at ang kanyang dalawang kaibigan ay bumababa, nahanap nila ang isang patay na lalaki. Ang kanyang katawan ay mainit pa, kaya siya ay namatay kamakailan. Ang Jisoo ay nahanap ang isang bag ng snacks sa bulsa ng patay na lalaki at ibinigay ito sa Cha pagkatapos na ang kanilang guro ay nagsabi ng isang panalangin. Bigla, isang halimaw ay lumitaw sa Cha na nagsabog niya sa hagdan. Siya ay landing sa malapit sa Yoonhee. Nasigasigaw nang nakita niya siyang nakahiga sa isang butas ng kanyang sariling dugo, habang ang Cha ay nawalan ng kamalayan. Siya ay may pangarap na siya ay nasa kaluluwa ng kanyang pamilya. Nagtindig siya at umikyot na hiniling sa kanila na huwag iwanan siya. Pagkatapos ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan ay lumitaw sa likod niya.
na tumatawag sa kanya na isang halimaw at inihila siya. Ang Cha ay gumising mula sa panaginip at natutunan mula sa Lee na siya ay nahulog mula sa ikasyam na palapag. Ngunit siya ay lubos na kumaling sa loob lamang ng 3 oras na nagpatunay sa lahat na siya ay nakakakuha ng impeksyon. Upang magdesisyon kung ano ang gagawin sa Cha, ang Lee ay nag-imbita ng isang pagpupulong para sa lahat ng mga survivor na gabi upang magkaroon ng isang sekreto na boto. Ang may-ari ng supermarket ay nagsimula ng abala na nagbanta sa Cha na may isang kutsilyo at sinisikap na makakuha ng iba na patayin siya bago siya ay magiging halimaw. Walang sino man ang gustong gawin ito. Ang boto ay nagtatapos sa isang baratis na may isang masira na balota na gumagawa ng huling desisyon. Ang may-ari ng supermarket ay hindi makapagsabi at tumanggi na hayaan ng isang halimaw na manatili. Ngunit sa dalagang sandali, ang kanyang ilong ay nagsimulang dumugo ng labis, isang siguradong palatandaan na siya ay naka-infecta din. Ang may-ari ay napakagat na sumasaklaw sa kanyang ilong at nagsasabi na siya ay napapagod lamang. Habang sinisikap na lumalayo, ang Cha ay huminto sa kanya at sinabi na mayroon din siyang karapatang bumoto. Pagkatapos niya ay bumoto upang hayaan ang kanyang sarili na manatili. Sa sandaling iyon, ang may-ari ay nagsimulang magsumakay. Pagkatapos, ang mga tao ay nag-usap tungkol sa kung dapat bang ibotas ang pareho. Dahil ang hangarin ay kung ano ang nagsisikap ng pagbabago, maraming nag-isip na ang greed ng may-ari ng supermarket ay nagdulot sa kanya na makakuha ng impeksyon. Nang gumising siya, hiniling niya sa Cha ang tulong, na nais na malaman kung paano niya nakamit na hindi nagiging halimaw. Ang Cha ay nagsabi lamang na kunin niya ang kanyang sarili. Natuklasan ni Seo Yun mula sa dog lady na ang sundalo ay namatay habang sinisikap na iligtas ang mga tao. Ito ay nagsimulang magalit sa kanya dahil siya ay isa sa iilan na malakas na mga mamimili. Ang asawa ng may-ari ng supermarket ay nagbigay sa Seo Yun ng isang lata ng pagkain upang tulungan siyang makakuha ng kanyang lakas pabalik. Ngunit ang Seo Yun na mukhang maaaring buntis ay hindi makakain. Ang babae mula sa Gangnam ay nagtingin sa larawan ng kanyang anak sa kanyang telepono. Napagod na ang Jisoo ay lumabas upang tuparin ng babae na nagbigay sa kanya ng isang bag ng tsokolate at nagsasabi na kailangan mong lakas upang magdulot ng tama. Sa banyo, ang Jisoo ay tumitingin sa isang baseball bat na nagpaalala sa kanya ng lalaking nagbigay sa kanya ng bass guitar. Itinuro niya siyang maglaro ng baseball at sila ay napakalapit. Ang photo guy ay nagsasabi sa kanyang sarili na buhay pa rin siya, ngumiti ng masaya. Ito ay hindi malinaw kung bakit siya masaya, ngunit pagkatapos ang wook ay dating at nagsimulang sumuntok sa kanya ng walang salita. Ang photo guy ay tumakas, ngunit nakamit na makipag-atubili pabalik para sa isang segundo bago tumakbo. Nang siya ay dumating sa iba pang mga survivor, siyang sinungaling na nagsabi na siya ay naka-infecta. Sinilid niya ang dugo mula sa kanyang ilong na nagmula sa puwit ng wook at hiniling na makulong ng mag-isa. Bago siya pumasok sa kwarto, ang guro ay nagtanong kung mayroon ba siyang ibang dahilan para sa paggawa nito. Ngunit ang photo guy ay hindi sumagot. Ang wook na nahanap siya at sinisikap na hilahin siya. Ngunit ang guro ay huminto sa kanya. Sa huli, ang photo guy ay tumitingin sa pareho at isinara ang pinto sa isolation room ng kanyang sarili. Sa ikalawang umaga, ang Cha ay nagulat na gumising at makita ang photo guy sa tabi niya. Ang lalaki ay mukhang nagsisikap na maging malapit sa Cha. Namausisa tungkol sa kung paano siya nakaranas ng impeksyon at kung ginawa niya siyang damdam na makapangyarihan. Nais niya na malaman kung paano ang Cha ay nadlusog mula sa pagkahulog na dapat na napatay sa kanya. Ang asawa ng may-ari ng supermarket ay sikreto na nagbigay sa Seo Yun ng isang pregnancy test at tinuruan siyang gamitin ito upang masiguro. Sa kwarto 1969, ang kakaibang babae ay pumipigin ng gulay ng damdam niya na may hindi tama at nagsimulang mag-transform. Upang panatilihing ligtas ang dalawang bata, siyang mabilis na nakulong sa banyo. Isang oras mamaya, hindi pa rin siya lumabas. Ang maliit na babae ay tinabi sa veterano na busy sa kanyang mga armas at hindi napansin na siya ay nangingibang. Binuksan niya ang pinto ng banyo at nahanap na ang babae ay nagiging isang malaking siyang na lumalaki ng bagong buhay sa loob nito. Ito ay hindi mukhang makakasama sa sinuman. Nakita ng Lee ang magandang armas na ang guro at ang iba ay mayroon
at natuklasan na mayroon isang eksperto sa armas sa building. Tinawag niya ang Cha mula sa isolation na nag-agita sa may-ari ng supermarket na nagbanta sa Cha na si Lee ay gagamitin lamang siya. Ang Lee ay direkta at sinabi sa Cha na maaari siyang tumulong sa kanya na makatakas, ngunit lamang kung siya ay pumunta sa mga mapanganib na misyon. Ang kanyang unang trabaho ay magdala ng veterano mula sa 14th floor pababa sa unang palapag. Ang veterano ay nagplano na patayin ang kakaibang babae bago siya ay lubos na mabago. Siyang nagsabi sa kanya na siya ay naka-infekta at hiniling siyang patayin siya kung siya ay nagbago. Ngunit nang nakita niya ang malaking worm monster, hindi niya makaya at tahimik na isinara ang pinto. Sa kanyang labanan sa photo guy, ang Wook ay nagsit ng susi mula sa kanya. Kahit na nag-abiso ang mga tao sa kanya na huwag, ang Wook ay determinado na buksan ang locked staircase door upang umakyat at mukhang ito ay konektado sa susi. Sinabi ni Lee sa Cha na ang veterano ay ang pangunahing layunin at ang dalawang bata ay mas kaunti at maaring iwanan kung kinakailangan. Ang Seo Yoon ay galit na narinig na ginagamit ng Lee ang Cha. Gayunpaman, ang Cha ay sumang-ayon na gawin ito. Naintindihan niya ang kanyang sariling sitwasyon. Anuman ang seryoso ng kanyang sugat, lagi siyang humuhil. Para sa kanya, ang pagiging halimaw ay isang labanan sa kanyang isipan. At dahil napakahusay niya sa hindi pagbabago, siya ay ang kanilang pinakamahusay na sandata. Sinabi ni Lee sa Seo Yoon na dapat nilang gamitin ang mga taong nagiging halimaw, ngunit hindi siya sumusuko. Nagpakita niya sa kanya ng isang bangko ng hindi na mga tapos na handa niyang gamitin upang linlang ang boto. Ngunit hindi niya kailangang gamitin dahil mas maraming tao ang bumoto na hindi kaysa inaasahan niya. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay hindi nagpapahintulot sa Cha na manatili dahil sila ay mabuti, ngunit dahil takot sila na maaari rin sila makakuha ng impeksyon. Ang pag-iwan ng Cha sa paligid ay tulad ng isang backup plan. Pagkatapos ang Lee ay nagpakita sa Seo ng isang artikulo tungkol sa impeksyon na isinulat ng blogger. Tumugma, siya ay nakita ang parehong artikulo sa tablet ng kanyang fiancé na nagmungkahi na siya ay konektado sa blogger. Sa malit, ang Cha ay nagsimulang mag-transform. Sa mga araw, binuksan niya ang pinto ng hagdan na nais na patayin ang mga halimaw. Mapalad, ang Wook ay dumating sa tamang oras upang iaakay siya. Ngunit habang umiikot ang Wook, siya ay nakuha ng isang nilalang na may napakahigpit na braso na gumagalaw ng bilis. Kagad, isang mask na babae na may isang pana at pana ay binaril ang kamay ng monster na ginagawang tumakbo ito. Ang Wook ay buhay, ngunit ang kwarto sa likod niya ay puno ng mga patay na katawan. Ang halimaw ay nagdala sa mga tao doon upang patayin sila. Ang mask na babae ay isang caregiver na nagngangalang Yuri at siya ay kasama ang isang matandang lalaki na nagngangalang Yoon Hyuk. Sa lupa, nahanap nila ang isang diary na pag-aari ng monster. Nagsasabi ito na pa siya ay dating isang lalaki na hindi makuha ang kamay ng kanyang anak at ang bata ay namatay sa isang aksidente. Desperadong nais na mahabang braso upang iligtas ang kanyang anak at ang hangarin na ito ay naging halimaw. Matapos ang Wook ay gumising, sinisikap ni Yuri na gamutin ang kanyang mga sugat. Ngunit siya ay umalis lamang nang walang pasasalamat at sinabi ni Yoon Hyuk sa kanya na hindi magalala. Napansin niya ang mga pinsala ni Cha at inaalok na tumulong. Ngunit tumanggi siya at natuwaran ni Yoon Hyuk ang Cha ay naka-infekta at nagbabala sa Yuri na manatili sa likod habang tumitingin ang crossbow sa Cha. Pagkatapos nila ay tumitingin sa mga sugat sa mukha ni Cha na lumalaki sa kanilang sarili at sinabi ni Yoon Hyuk sa Cha na umalis. Ngunit habang umiikot na lumayo, narinig niya at En Hyuk ay tumatawa. Siya ay naglalaro lamang. Nang natutunan niya na ang Cha ay papunta sa 14th floor at si En Hyuk ay nag-alok na tumulong. Sa isolation room, ang asawa ng may-ari ng supermarket abantay sa kanyang asawa na natutulog na may isang kutsilyo na nakatagong sa likod ng kanyang likod. Ang kanyang asawa ay hindi lamang mapagkakatiwalaan, ngunit nagsaktan din. Sinabi niya na patayin niya siya pagkatapos na maging halimaw. Ngunit pagkatapos ay nagdesisyon na ito ay masyadong madali at ginusto niyang gawin habang siya ay buhay pa. Ang lalaki ay hindi naniniwala. Mukhang sinisikap lamang niya na takutin siya. At sa huli, hindi niya ginawa. Habang umaalis, ang photo guy ay nagtanong kung nasaan ang Wook. Nang narinig niya na ang Wook ay umakyat, ang photo guy ay nagpanic na napagtanto na nawawala ang kanyang mga susi. Frantically niyang hingar ang mga ito.
takot sa kung ano ang mahahanap ng Wook. Gamit ang mga nakatoyang susi, pinuksan ng Wook ang isang metal door at nahanap ang isang madilim na kwarto para sa paglalabas ng mga larawan. Lumabas na ang photo guy ay isang halimaw na gumagamit ng kanyang volunteer work upang maging malapit sa mga bata. Siya ay nag-kidnap at narinig ang isang maliit na babae at nag-ambag ng maraming larawan ng kung ano ang ginawa niya. Ang Cha, Yuri at Eun-hyuk ay umabot sa kwarto 1408. Nang tanungin nila tungkol sa kakaibang babae, nahanap nila lamang ang malaking worm creature sa banyo. Makikita nila ng bahagya ang isang malaking bata sa loob at maaring minsan na marinig itong umiiyak. Sa malit, ang Seyun ay nagtapos na sa wakas ang pregnancy test at ito ay positibo. Ang guro at ang Jisoo ay hindi nais na maghintay para mamatay. Kaya naghanap sila ng paraan upang mag-signal para sa tulong. Nahanap nila ang isang malaking puting tela, spray kamisa ito sa pula na pintura, at itinayo ito sa labas ng building. Alalahanin na ang kanyang madilim na lihim ay malapit ng matuklasan. Ang photo guy ay putol ng kanyang sariling kamay upang patunayan sa lahat na siya ay hindi naka-infekta dahil hindi niya mabilis na humiol. Nakita ito. Ang iba ay hinagad siya mula sa isolation. Hiningi na ang mga ito at tumatakbo patungo sa isang bathroom stall upang makakuha ng isang natagong martilyo, ang sandata na ginamit niya noon. Ang Wook, puno ng inis, ay umaabot sa unang palapag at bumangga sa guro na bumagsak ng kanyang telepono. Ngunit hindi tumigil upang kunin ito. Bago siya ay makakuha sa photo guy, ang lalaki ay nag-ambush sa kanya na sumikit sa Wook sa ulo ng martilyo. Kahit na ang dugo ay umaagos sa kanyang mukha, madali ang Wook na nangalahati niya at kunin ng martilyo. Ang photo guy ay tumalaon patungo sa iba na tinatawag na bayani si Wook, ngunit walang nagsisikap na makasali. Ang Wook naggalit. Masama ang martilyo sa mukha ng photo guy ng paulit-ulit. Hindi pa rin tapos. Hinahila niya ang katawan patungo sa entrance at dinala ito sa ulan na may plano na palakain ito sa long-tongued monster. Pagkatapos, mahina mula sa kanyang mga sugat, Wook ay bumalik sa entrance. Hindi niya inisip na pabalik at nais lamang na isarang pinto na damdam na hindi niya kayo. Ngunit ang guro ay huminto sa kanya. Ito ang oras na nakita nila ng Wook ay nagdala ng mga katawan ng sundalo at ng babae. Mukhang mahigpit siya, ngunit malalim sa loob ay siya ay isang magandang tao. Ang paniningil mula sa kanyang mga sugat ay nagsimulang masyadong higit at siya ay bumagsak. Ang Gangnam Woman na mahiwagan itinago ang kanyang lungkot sa mahabang panahon ay nagsimulang paglabas ng lahat. Siya ay niyakap ang dalawang bata na lumala din ng bagyon kanilang mga pamilya. At ang tatlong ito ay umiyak ng magkasama. Ang grupo ay binaw ng sundalo at ang babae sa isang walang laman na kwarto. At si Eun-hyuk ay nagsaludo sa grave ng sundalo at ipinahayag na siya ay isang veteranong nagretiro din. Ang Selyun ay sinisikap na tuparin ang Gangnam Woman na nangako na maging malakas para sa mga bata. Ang asawa ng may-ari ng supermarket ay nagsabi sa Selyun na siya ay nag-aalala tungkol sa kanya na buntis ng mag-isa. Ngunit hiniling ng Selyun na panatilihin itong lihim. Nang nasa unang palapag na, ang veterano ay nagsimulang magtrabaho sa mga bagong sandata. Nagbigay si Lee sa Cha ng isang bagong misyon na nagsasabi sa kanya na magdala ng isang electric gun sa panlabas na hagdan ng building. Samantala, ang matagal na dila na halimaw ay kumakain ng biglang lumitaw ang protein na halimaw. Hinawakan nito ang nilalang na parang kulisap na nagpapakita na ito ay nasa ibang antas ng lakas. Natanggap ni Wook ang parusa ng photo guy, ngunit galit na galit siya rito dahil sa kanyang sariling nakaraan. Nang si Wook ay isang teenager pa, pinatay ang kanyang ama sa sunog na sinindihan ng isang baliw na nagbigay rin kay Wook ng mga peklat sa kanyang mukha. Pinalaya ng korte ang mamamaytatao. Isang gabi, nahanap ni Wook siya na tinanong kung bakit niya sinindahan ang apoy. Sinabi ng lalaki na para sa kasiyahan at walang ipinakitang pagsisisi. Sa galit, sinaksak at pinatay ni Wook siya. Pagkatapos, inupahan ni isang magsasaka si Wook upang hanapin ang kanyang anak na babae na dinukot at pinatay. Walang ginagawa ang pulisya, kaya nais ni magsasaka na gantihan ito. Ito ang dahilan kung bakit labis na kinamumuhi ni Wook ang photo guy. Paalala niya sa kanya ng lalaking pumatay sa kanyang ama. Nang gumising si Wook, hindi niya nakilala si Yuri sa tabi niya at sinunggaban niya ito sa leeg.
ngunit natigil sa tamang oras. Nagkaroon na ng atake ng hika si Yuri at tumakbo sa pintuan upang gamitin ang kanyang inhaler. Nasa labas si Enelip, nanonood ng mga bagay sa pamamagitan ng binoculars mula sa kanyang motorsiklo. Nakita siya ni Yuri at sinabihan na tumingin, ngunit huwag magnasay ng anuman. Nagdebate ang grupo kung dapat panatilihin si Wook. Ang iba ay nagsabing tama siyang pinatay ang photo guy, habang ang kulot na lalaki ay natatakot na baka pumatay siya muli. Lumapit si Wook at agad na tumahimik ang lalaki. Upang pasalamatan si Wook sa pagbabalik ng katawan ng kanyang anak na babae, nag-alok sa kanya ang babae mula sa Gangnam ng kanyang alahas, ngunit lumayo na si Wook na nagpapakita na hindi siya isang mamamatay taong nagmamalasakit sa pera. Ibinabalik ng guro kay Wook ang kanyang telepono at pagkatapos makita ang mga mensahe sa pagitan niya at ng magsasaka, nalaman ng guro na si Wook ay isang mabuting tao at sinabi na dapat siyang manatili. Tinanong ng guro si Wook kung bakit niya sinunog ang perang binayad sa kanya ng magsasaka. Sinabi ni Wook na hindi niya matapusin ang trabaho, na nagpapahiwatig na nakita niya ang mga kakilakilabot na larawan ng pinahirapang batang babae. Sa ibang lugar, lumabas si Jisoo mula sa banyo na may dugo sa ilong. Lumiko ang kanyang katawan na parang nahawaan siya, ngunit lumakad siya papunta sa isang bitag na itinakda ng grupo. Lumapit si Seo sa kanya na may palakol at pumalakpak si Unyu, sinasabing para sa kasiyahan lang. Nag-ehersisyo sila. Pumunta si Seo ng mag-isa sa silid ng kuryente upang hanapin ang nawawalang telefon. Sinabi ni Lee na masyadong mapad-isa si Seo para maging bahagi ng grupo. Naniniwala na ngayon si Seo na ang kanyang nobyo ay ang blogger at nagpa siya na umalis sa apartamento upang malaman ang higit pa. Nakuha niya mga susi ng motorsiklo mula kay Enelip at mabilis na umalis upang makatipid ng lakas. Nagtatag si Enelip ng isang hanay ng mga patakaran para sa Green Home. Magpatrol sa mga pangkat ng kahit dalawa, iulat kaagad ang anumang kakaibang bagay. Magrasyon ng pagkain sa isang kain bawat araw at suriin ang temperatura ng lahat araw-araw ng antong ng gabi upang matuklas ng maaga ang mga impeksyon. Si Cha, na nasa labas buong araw, sa wakas ay bumalik na may mga supply. Pagkatapos matapos ang kanyang trabaho, bumalik siya sa silid ng quarantine. Gaya ng sinabi sa kanya, ay pinagtanggol siya ng veterano. Sinasabing walang dahilan para ikukulong siya dahil hindi pa siya nakagawa ng anumang masamang bagay. Nagtatalo si Lee na si Cha ay potensyal pa ring panganib at kailangan ihiwalay. Nang bumalik si Cha ng umaga, binigyan nila siya ng isang tala na may kanyang pang-araw-araw na trabaho. Nagtatag ng sistema ng babala gamit ang mga linya ng pangisda na may mga kampana at lobo at naghanap sa bawat silid ng mga bagay na gustong makuha ng mga tao. Nangiiskwelahan niya ang kanyang buhay para sa kanila upang magdala lamang ng mga bagay tulad ng sunscreen, pagkain ng aso at mga sanitaryong pads. Nakatagpo siya ng isang mabilis na halimaw sa ibaba. Sa supermarket, nag-aalala ang iba tungkol sa kanya. Natakot ang dog lady na siya ay nasa panganib, ngunit sinabi ng kulot na lalaki ng malamig na magiging magaling naman siya bukas. Pagkatapos nito, tumunog ang pito ng isang patroller. Isang mabalahibo na halimaw ang lumalapit. Napagtanto ng asawa ng may-ari ng supermarket na iyon ay ang kanyang asawa na kalbo at laging nagsusuot ng buhok na artipisyal. Ang kanyang obsesyon sa kanyang buhok ang malamang na naging sanhi ng pagbabago niya. Lumapit siya sa kanya na may pamalo. Handa na siyang harapin siya ng mag-isa. Pagkatapos ng tamaan siya ng isang beses, ang kanyang asawa ay tila nagiging sarili niya muli. Tinanong niya kung mayroon siyang mga huling salita at humingi lang siya ng katapusan ng kanyang sakit. Sa harap ng lahat, pinukpok niya siya hanggang sa kamatayan. Pagkatapos nito, nalulungkot siya ng lubos. Bago siya namatay, sinabi ng kanyang asawa, "Patawad," mga salitang hinintay niya ng 30 taon. Bumalik si Cha upang makita ang patay na may-ari ng supermarket. Bumalik ang kanyang madilim na bahagi na sinasabi sa kanya na ganito rin ang mangyayari sa kanya. Itinabo ni Cha ang masamang mga pag-iisip, iniwan ang mga supply at lumakad ng nag-iisa. Pumunta si Seo sa ospital kung saan natrabaho ang kanyang nobyo. Sinasabing pinapatay siya ng isang sunog, ngunit hindi nahanap ang kanyang katawan. Huminto si Seo sa trabaho upang siyasatin ang lugar ng personal. Sa kasalukuyan, nahanap niya ang kanyang tablet at isang artikulo ng blogger sa kanyang mga tala. Ang kanyang nobyo ay ang blogger. Natuklasan niya ng maaga ang mga pagbabago at nagboluntaryo na maging paksa ng pag-aaral. Habang si Lee at si Cha ay nagbasa lamang ng bahagi ng artikulo, nabasa na ngayon ni Seo ang natitirang bahagi. Sa pamamagitan ng kanyang sariling mga eksperimento, natuklasan ng kanyang nobyo na kung mabubuhay ka ng hingtant sa 40 araw, magiging matatag ang iyong kondisyon at magiging isang espesyal na uri ng infected na tao.
Habang nagbabasasisyon, napaligiran siya ng mga sundalo na siyang nagdala sa kanya palayo. Upang makatipid ng kuryente, pinato ang kuryente ng gusali na nagdulot ng gulat sa lahat. Habang mababa na ang tubig at pagkain, sinubukan ni Unyu na panatilihing masaya ang lahat. Sa kanyang silid, nakipaglaban muli si Cha sa kanyang madilim na sarili na sinubukang akitin siya na maging halimaw sa pamamagitan ng pagtetemtasyon sa kanya ng kanyang mga pagnanasa. Muli, napagtagumpayan niya ito sa kanyang kalooban. Nang gumising siya, nandoon si Unyu. Nakita niya ang mga sugat na ginawa ni Cha sa kanyang sarili at sinabi sa kanya na magpanggap na matatag upang hindi siya apihin ng iba. Nag-iwan siya ng isang pakete ng Band-Aid. Hindi na intindihan ni Cha ito dahil ang kanyang kakayahang magaling ay ginawa itong walang silbi. Sinusubukan niyang ipakita sa iba na nakakaramdam pa rin siya ng matinding sakit kahit hindi siya mamamatay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lee at Jisoo na huminto na sa pag-utos kay Cha na nagdulot ng away kung saan tinampal ni Lee ang kanyang kapatid na babae. Sinabi ni Lee kay Cha na ang aparpamento ay hindi naligtas at kailangan nila ng bagong plano para makatakas. Pumunta si Cha ng magsa sa underground na parking lot, ngunit inatake siya ng isang halimaw na gagamba. Si Shio na ngayon ay 10 ay bilanggo ng militar, nalaman na ang kanyang nobyo ay bahagi ng kanilang mga eksperimento. Kahit pumili siya na mamatay, malamang na naging halimaw na siya. Plano ng militar na patayin si Shio upang hindi siya makapagsalita ng anuman sa iba. Ngunit sinabi niya sa kanila na nakakakilala siya ng isang taong makakaresistensya sa pagiging halimaw. Ito ang eksaktong hinahayaan nila. Pumayag siyang akayin sila kay Cha kung pahihintulutan nilang mabuhay siya at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Pagkatapos ng pag-atake, si Cha ay nasa katulad na sitwasyon kay Shio, nakatali sa mga sapot ng gagamba at nakabitin pababa na tatakpan ng berdeng uhog. Bumuo si Lee, si Wook at ang iba ng isang rescue team at pumunta sa parking lot. Naramdaman ng uhog ang kanilang pagdating at nag-atras mula sa katawan ni Cha. Nakita nila na ang mabilis na halimaw ay natutulog din doon. Sinubukan nilang mapalayo ng palihim. Ngunit ang halimaw na gagamba ay nakapasok na sa gusali at hinahabol ang maliit na batang babae. Sa tamang oras, lumitaw ang veterano na may kanyang kanyon. Ngunit dahil nasa wheelchair siya ay nasa panganib at ang batang babae ay nakuha. Sa parking lot, nailigtas ng grupo ang walang malay na si Cha. Habang aalis na sila, nagkaroon ng pagkihig sa tiyan si Jisoo na naging sanhi ng paghulog ng ilang sandata at nagising ang mabilis na halimaw. Pinutukan ni Lee ang isa sa mga mata nito, ngunit natulak papalayo. Upang makakuha ng oras, nagpasindi si Lee ng alarma ng kotse upang maabala ito. Habang hinahabol sila ng halimaw, nagmaneho si Lee ng van papasok nito na nagbibigay sa lahat ng pagkakataon na sumakay. Nagmadali ang van sa magulong na parking lot. Tumatakbo sa mas maraming halimaw. Umakyat sila sa van at isa ang humawak sa buhok ni Jisoo. Mabilis na hiniwa ng guro ang kanyang buhok gamit ang kanyang tabak. Sa wakas, nasira ang van at tumakbo ang lahat. Lumitaw muli ang halimaw, ngunit lumabas si Enilop na may flamethrower at sinunog ang mga nilalang hanggang abo na hindi nila makayamang pagalingin. Samantala, nakipaglaban pa rin ang veterano sa halimaw na gagamba. Siya ay nasugatan at ang maliit na batang babae ay nakuha. Sa huling sandali, nagtulungan si Yuri at si Unyu upang maharangan ang halimaw. Nagtapon ng maliit na batang babae ng nagliliyab na lighter sa kanya, ngunit hindi ito sapat. Sa tamang oras, bumalik si Cha at ang iba. Sinaksak ni Cha ang kanyang electric knife sa halimaw. Binibigyan ito ng kuryente hanggang sa huminto ito. Sa wakas, huminto na ang halimaw sa paggalaw. Kahit na iniligtas ni Cha ang lahat, tinitigan lang siya ng mga ito at pinanatili ang kanilang distansya. Hindi naglakas loob na lumapit. Ang babae, gayunpaman, ay humingi ng tawad kay Cha. Sa pagkakataong ito, pinayagan ni Lee si Cha na magpasya para sa kanyang sarili kung gusto niyang bumalik sa silid ng quarantine. Sa huli, dahil pakiramdam niya ay hindi siya kabilang, pinili ni Cha na bumalik sa loob. Sa hapunan, kinuha niya ang kanyang pagkain upang kumain sa ibang lugar, ngunit hindi inaasahang nagsalubong siya kay Wook na lagi namang nag-iisa. Ang awkward na pakiramdam ay naalis nang dumating si Enilip at nagtagumpay na mapawi ang tensyon sa pagitan nila. Pagkatapos ay itinaas ni Enilip ang kanyang damit at ipinakita sa kanila ang isang mahabang peklat sa kabuuhan ng kanyang tiyan mula sa isang operasyon. Nang gabing iyon, lihim na pumunta ang kulot na lalaki sa bathhouse para maligo. Nareklamo na makakaligo lang sila tuwing 3 araw upang makatipid ng tubig. Habang naliligo siya, biglang naging itim ang tubig. Ito ay isang malinaw na palatandaan na ang tubig ng gusali ay marumi at ligalig na.
ang apartamento ay hindi na ligtas na tirahan. Dinala ni Lee ang veterano sa parking lot. Umaasa na maaari niyang ayusin ang isa sa mga sasakyan para sa kanilang pagtakas bago pa lumala ang mga bagay. Narinig ito ng isang nagugulong batang lalaki at tumakbo sa management room kung saan natuklasan niya na halos ubos na ang kanilang mga supply. Ayaw na niyang maghintay at mamatay. Tumakbo ang batang lalaki sa convenience store. Humugot ng kutsilyo at binalaan ng iba na ibigay sa kanya ang mga susi ng sasakyan upang makaalis siya ng mag-isa. Hindi nagtagal ang kanyang desperadong pagtatangka. Madali siyang itinapon ni Wook palabas ng tindahan na parang bata. Ang pagiging itapon ng ganoon ay nagdulot ng kumpletong pagkasira ng loob ng batang lalaki. Pumasok si Enilip at sinabi sa kanya na ang mga taong nagpapahintulot sa takot na gumagawa ng gulo ay laging unang namamatay. Takot sa babalang ito, huminto ang batang lalaki. Ang lumalaking mga problema sa apartamento ay hindi na may tago pa. Sinabi ni Lee sa lahat ang plano. 5 araw na lang ang natitira nilang pagkain. Kaya kailangan nilang lumabas at humanap ng higit pa. Naisip ng lahat na si Cha ang ipapadala sa misyon, ngunit ibinigay ni Lee ang trabaho kay Wook sa halip. Sa una, ayaw ni Wook na pumunta dahil pumayag lang siya na tulungan ang guro na pamahalaan ang kanilang pagkain. Ngunit pagkatapos na makuha si Lee, nagsimulang mag-isip muli si Wook. Dumating ang batang lalaki upang humihingi ng tawad. At nagpasalamat naman si Wook sa kanya para sa pagiging marahas dati. Mamaya, nagtugtog ng kanta si Jisoo nang mag-isa nang mahanap siya ni Cha. Sinabi niya na sana ay ituloy niya ang pagtugtog dahil ang kanyang kanta ay nagpaparamdam sa kanya na nasa tahanan siya. Dumating sa isip niya ang pangalang Sweet Home. At ganoon na lang, ang kanta ay nagkaroon ng pamagat. Ngunit ang masayang sandaling ito ay mabilis na sinundan ng problema. Nang mas maaga, nang tumulong siya sa pagliligtas kay Cha sa parking lot, nagsimulang maramdam ng karamdaman si Jisoo. Ngayon ay bumagsak na tangaya siya sa wakas. Maputla ang mukha. Kumatok siya ng desperado sa pintuan ng banyo. Ngunit si Unyu, na nakaupo lang sa loob, ay tumanggi na buksan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang ingay sa labas. Nang sa wakas ay binuksan ni Unyu ang pintuan, natagpuan niya si Jisoo na walang malay sa sahig. Napag-alaman ni Lee na nag-aral sa medical school na mayroon siyang appendicitis at kailangan ng agarang operasyon. Ngunit wala siyang totoong karanasan at wala ring angkop ng mga medikal na kagamitan. Kaya hindi siya alam ang gagawin. Nagboluntaryo si Wook na lumabas at hanapin ang mga supply at nagpasya ring sumama si Yuri at si Cha. Habang umaalis sila, binalikan ni Cha ang mga alaala mula sa kanyang nakaraan. Dati, siya ay isang masayang binata. Isang araw, isang mayamang bata ang lumipat sa kanyang paaralan. Isang basketball ang tumama sa bagong estudyante at nagpadapa sa kanya. Sumigaw si Cha sa taong naghagis nito at tinulungan ang mayamang bata na bumangon. Wala siyang ideya na ang isang kilos ng kabaitan na ito ay magsisimula ng isang bangungot. Kinabukasan, nagdala ang mayamang estudyante ng grupo ng mga kaklase upang pahirapan si Cha. Pinilit pa niya ang isang mahiyaing bata na may salamin na sumali na nagbabanta na papatayin ang sino mang makikipag-usap kay Cha. Mula noon, si Cha ay ganap na nag-iisa sa paaralan. Hindi siya makapaglaban dahil ang kanyang ama ay nagtatrabaho para sa pamilya ng mayamang estudyante. At kung gagawa siya ng anuman, matatanggal ang kanyang ama sa trabaho. Hindi naintindihan ng sariling pamilya ni Cha ang kanyang pinagdadaanan. Parehong kumampi ang kanyang ina at kapatid na babae sa kanyang ama. Sinasabing para sa kapakanan ng pamilya. Narinig pa ni Cha ang kanyang kapatid na babae na sinasabi sa kanyang mga kaibigan na hindi siya ang kanyang kapatid na lalaki. Habang nagpapatuloy ang pag-aapi kay Cha, nagsimulang apihin ng mayamang estudyante ang batang may salamin sa halip. Desperadong nangangailangan ng pera ang ina ng bata para sa isang operasyon. Sinabi ng mayamang estudyante sa kanya na babayaran niya ito kung ang bata ay magsasalto sa harap ng isang gumagalaw na sasakyan. Habang halos tatawid na ang bata sa daan, itinulak ni Cha ang mayamang estudyante sa harap ng kotse sa halip. Huminto ang kotse sa tamang oras, kaya walang seryosong nasaktan. Ngunit ang mga kahihinatnan ay masama. Natanggal sa trabaho ang ama ni Cha at namatay ang ina ng bata. Hindi nagpasalamat ang bata. Sinisi niya si Cha, iniisip na baka nabuhay ang kanyang ina kung hindi siya nakialam. Lagi na sanang gustong maging isang mabuting tao ni Cha. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay nagparamdam sa kanya ng ganap na kawalan ng kapangyarihan. Nahulog siya sa matinding kalungkutan, huminto sa pagpunta sa paaralan at naging isang shut-in na naglalaro lang ng video games buong araw. Bumalik sa kasalukuyan, ang mga tao sa apartamento ay nagsimulang mag-ayos ng mesa para sa operasyon.
habang ang grupo ni Cha ay nagmamaneho palayo sa isang binagong sasakyan. Hindi sila nakarating ng malayo bago sila masangkot sa isang malaking aksidente. Ang sanhi ay ang protein na halimaw na lumago na ng maraming beses. Dati nitong nahuli ang matagal na dila na halimaw at malamang ay patuloy na kumain ng tao at iba pang nilalang na nagdulot sa kanya na lumaki ng gayon. Narinig ng mga tao sa apartamento ang aksidente at nalaman na ang grupo ay nasa kagipitan. Hindi na sila makapaghintay pa. Operahan si Jisoo nang walang anumang gamot upang papawiin ang sakit. Binalaan siya ni Lee na ito ay napakamapanganib at malamang na magkakaroon siya ng impeksyon pagkatapos. Pumayag siya kaya sinimulan niya ang operasyon. Sa sandaling ginawa niya ang unang hiwa, nawalan ng malay si Jisoo sa nakakatakot na sakit. Sa labas, nakita ni Enilip na ang iba ay nasa panganib at tumakbo ng may flamethrower. Habang naabalang halimaw ng mga apoy, tinulungan ni Enilip si Cha na naitapon mula sa sasakyan. Gayunpaman, mabilis na hinarangan ng halimaw ang kanilang pagtakas at si Enilip na tila napakasakit ay dumura ng dugo. Nagplaplano siyang isakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas si Cha. Ngunit biglang lumitaw si Show na nagmamaneho ng fire truck. Pinakawalan siya ng militar. Ang truck ay dumiretso sa protein na halimaw. Ngunit hindi ito nagdulot ng malaki. Lumagay ang halimaw. Hinawakan si Xiao mula sa upuan ng driver at itinatapon siya bago simulang ikalog ang truck ng malakas. Mapalad! Nagsimulang mag-ugnay ang pagsasanay at tapang ni Show. Lumipat siya sa gilid ng truck, umakyat pabalik sa upuan ng driver at nagsimulang mag-atras. Habang nakipaglaban si Xiao sa halimaw, iniligtas ni Wook ang kanyang mga kaibigan na nakulong sa nasirang sasakyan. Ilang sandali pagkatapos, sumabog ang sasakyan. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagbangga ng fire truck, sa wakas ay nahulog ang halimaw sa mga guho sa malapit. Nakita ni Xiao ang pagkakataon at binulagsak ang isang nagliliyab na billboard na nahulog sa halimaw at sa wakas ay pumatay dito. Kahit lahat ay nasugatan sa laban, walang seryosong nasaktan. Nang bumalik sila sa apartamento, tapos na ni Lee ang operasyon. Sinabi niya sa guro na ang kaligtasan ni Jisoo ay nakasalalay na ngayon sa kapalaran. Upang mabayaran ang pagkawalan ng motorsiklo ni Enilip, nagbalik si Xiao na may inhaler ng hika para kay Yuri. Bago lahat ng ito nangyari, inaalagaan ni Yuri ang matandang lalaki at sila ay parang ama at anak. Hinanap ni Xiao si Cha at tinanong siya tungkol sa pagiging infected. Ano ang mga unang palatandaan at paano siya nakaligtas ng napakatagal? Medyo nalito si Cha sa kanyang mga tanong at sinabi lang niya na nakaligtas siya dahil gusto pa niyang mabuhay. Pagkatapos ay sinabi ni Xiao sa kanya na ang militar ay gumagawa ng lihim na mga eksperimento. Pinoprotektahan ang mga tao habang nakikipaglaban sila sa pagiging halimaw, umaasang makahanap ng lunas. Ngunit lahat ng mga paksa sa mga pagsubok ay namatay o ganap na nagbago. Isang tao lamang ang matagumpay na nakaligtas ng 15 araw bago mawala. Binalaan siya ni Xiao na ang militar ay malamang na darating para kay Cha sa susunod. Sa hapunan, nagsiwalat ang ina ng supermarket na siya ay nahawa na. Nag-aalala na makakasakit siya sa iba. Nais niyang umalis. Ngunit bumuto ang lahat para sa kanya na manatili sa apartamento sa quarantine. Nakita si Cha at nabiyak ang kanyang puso dahil ngayon ay naintindihan niya na ang kanyang pinagdaanan. Nagsisi siya na hindi siya nakatulong sa kanya at umalis na ng umiiyak. Sa shower, nakatitig si Xiao sa locator sa kanyang kamay. Hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ang pagpindot ng button ay magpapaalam sa militar kung nasaan sila at si Cha ay mabilis na maalis para sa mga eksperimento. Habang iniisip ito, isang lalaking mukha ay sundalo ang pumasok sa silid ng shower. Kahit nahubad, ang mga kasanayan sa paglaban ni Xiao ay katulad pa rin ng dati at mabilis niyang pinag-api ang manlusob. Sa ibang silid, nagtipong lahat at nakikinig sa mga kuwento ni Enilip. Nagdala ang babae mula sa Gangnam ng isang bote ng prutas na alak upang pagalingin ang lahat. Biglang, ang sundalo na pinagapi ni Xiao ay tumakbo papasok. Nakita ang prutas na alak, sumulungay siya para sa prutas sa loob na tila gutom na gutom. Mula sa kanyang mga sirang salita, nalaman nila na katatakas lang niya mula sa isang nakakatakot na bagay. Habang sinisikap ni Xiao na kausapin ang nagugulong sundalo, nagkaroon ng kaluskos na tunog ang kanyang walkie-talkie at isang mapagmataas na boses ng lalaki ang lumabas. Natakot, sinubukan ng sundalo na tumakbo, ngunit pinigilan. Nakita ang kanyang takot, mabilis na sinira ni So ang walkie-talkie at pinaalis ang lahat ng mag-alis ng SOS na tanda mula sa gusali. Kung malalaman ng mga tagalabas na may mga nakaligtas doon,
magdudulot ito ng pagpatay sa lahat. Pumunta si CEO sa silid ng quarantine upang bisitahin ang ina ng supermarket. Sinasabi sa kanya na kailangan lang niyang matiis ito ng 5 araw upang maging matatag. Ngunit sa sandaling iyon, lumala ang mga sintomas ng babae at nagsimulang dumugo ang kanyang ilong. Sa sandaling iyon, ang mutant na guwardiya ng seguridad na nakaakit ng amoy ng bulok na isda ay biglang lumitaw. Sumakay siya sa elevator papunta sa unang palapag at nakita siya ni Cha at ng iba. Kailangan nilang makarating doon bago pa siya dumating. Si Wook ay nakulong ng isang halimaw sa kanyang daan pababa, kaya si Cha ang tanging pag-asa nila upang makarating ng mabilis. Lumukso siya ng ilang palapag, binali ang kanyang binti. Hindi siya ganap na nagaling, kaya pinilit siyang gumabang. Ang babae mula sa Gangnam na nag-iisip na natapos na ni Cha ang isang misyon at bumalik, ay pumunta sa elevator. Sa kanyang pagkabagabag, lumabas ang guwardya ng seguridad na may lawnmower sa kanyang likod at natatakpan ng nakakadiring mga langaw. Habang halos papatayin na niya siya, lumitaw ang guro na humarang sa lawnmower gamit ang kanyang tabak. Ngunit wala siyang kakayahan na pantayan ang lakas ng kagamitan. Pinagpugutan ng guwardya ang braso ng guro at binasad ang kanyang tabak. Bumangon ang guro at sinaksak ang guwardya gamit ang sirang talim. Pagkatapos ay hinila siya pabalik sa elevator. Habang nagbubukas at nagsasara ang mga pinto, nakipaglaban ang dalawa hanggang sa kanilang huling hininga. Alam na hindi niya mamamatay ang monster na gwardiya nang mag-isa lang sa pakikipaglaban. Sinenyasan ng guro ang batang lalaki na ihagis ang isang Molotov cocktail. Ngunit masyadong takot ang bata upang makakilos. Nakita ito ni Lee at agad na hinawi ang Molotov at itinapon ito sa elevator. Sinusunog ang guro at ang guardia ng seguridad. Ang kakilakilabot na eksena ay nagpaiyak sa lahat. Pagkatapos, nagdaos sila ng malihit na libing para sa guro. Si Jisoo, nakarating pa lang mula sa operasyon, ay tumayo sa likod ng grupo bago umalis ng mag-isa. Hindi niya matanggap ang nangyari at nahulog siya sa kawalan ng pag-asa. Nagalok si Unyu sa A3 sa kanya ng isang pakete ng tsokolate, ngunit itinulak niya ito palayo. Naniniwala na lahat ng lumalapit sa kanya ay namamatay. Ang batang lalaki na nagkagusto sa kanya ay nagpakamatay at ngayon patay na rin ang guro na nagmamalasakit sa kanya. Upang aliwin siya, ibang inahagi ni Unyu ang kanyang sariling kwento. Hindi tunay na magkapatid sina Unyu at Lee. Humingi siya sa kanyang mga magulang na dalhin siya sa isang pagtatanghal. At sa daan, naaksidente ang kanilang sasakyan na pumatay sa parehong mga magulang ni Unyu at ni Lee. Ang dalawang ulila ay nag-iwan sa isa't isa. Huminto si Lee sa pag-aaral upang magtrabaho at magbayad para sa mga aralin sa balet ni Unyu. Upang mabayaran siya, nag-aral siya ng husto, ngunit ang isang pinsala sa bukong-bukong ay nangangahulugang hindi na niya magagawa ang mga mahirap na hakbang sa sayaw. Pagkatapos ng pag-aliw sa kanya, ibinigay ni Unyu ang sirang tabak ng guro kay Jisoo. Ang guro ang unang tumanggap kay Wook at ang kanyang kamatayan ay nag-iwan ng malaking butas. Nagbuhos si Wook ng isang bote ng alak sa libingan ng guro upang alaalahanin siya. Samantala, 10 araw na ng pakikipaglaban ng ina ng supermarket laban sa pagiging halimaw. Sa 5 araw pa, maaari siyang maging isang espesyal na infected na tao. Patuloy niyang sinasabi sa kanyang sarili na kaya niya. Natuklasan ng militar ang isang grupo ng kanilang mga patay na sundalo na pinaslang ng parehong gang na narinigi nila sa radyo. Ninakaw ng gang ang isang armadong sasakyan at ngayon ay papunta na sila sa Green Home sa observation room. Sinabi ni Enilip kay CEO na sa tingin niya ay may isang bunker-like na silungan sa ilalim ng apartmentado. Kung mahahanap nila ito, magiging ligtas sila. Sa sandaling iyon, nakita nila ang armadong sasakyan na mabilis na papalapit sa kanila. Tumingin si CEO sa tracker sa kanyang kamay. Hindi niya ito pinindot, kaya ang militar ay hindi dapat malaman na nandito sila. Ngunit binalaan siya ni Enilip na sa mga panahon na tulad nito, kahit ang mga sundalo ay hindi mo mapagkakatiwalaan. Bago pa man makapaghanda ang mga residente, sinira ng armadong sasakyan ng pintuan. Lumabas ang isang grupo ng mga bandido. Ilang beses na sinaksak ni Lee ang sundalo na sumusubok na tumakas. Pagkatapos ay pinutol ang kanyang mga daliri upang subukang buksan ang isang nakakulong na kahon. Ngunit hindi ito nagtrabaho. Gumuhit sila ng bilog sa lupa at inutusan ang mga nakaligtas na pumasok sa loob nito. Pagkatapos, isinugo ni Lee ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang gusali. Sa panahon ng paghahanap, nahuli si Enilip habang tinutulungan si Wook. Nahuli rin ang veterano. Naligtas ang maliit na lalaki sa pamamagitan ng berdeng uhog na halimaw
at halos nakalusot. Isang babae ang aksidenteng lumabas sa bilog at binaril. Plano ng walang awa na bandido na kalabkarin siya palayo. Ngunit patay na siya. Harap ng mga salarin na ito. Puno ng walang kakayahang galit ang lahat. Isang masamang mukha na tag ang nahanap ang mahinang batang bass player. Tinusok niya ang kanyang mga sugat sa operasyon gamit ang isang baras at niliman pa ang kanyang dugo. Nagpapakita kung gaano siya kasama. Habang halos gagawa na siya ng higit pa, lumitaw ang kanyang kasama, isang lalaking nagngangalang G, at sinabi sa kanya na gusto siyang makita ng boss na nagpapahintulot kay Jisoo na makaligtas. Napagtanto ng Tog na niloko siya. Tinanong ng leader ng bandido si Lee kung saan sila nanggaling. Sinabi ni Lee na nakahanap sila ng isang simbahan na mahigpit na protektado. Ngunit nang pumasok sila, halos lahat sa loob ay patay na nang walang mga palatandaan ng pag-atake ng halimaw. Nahinuha niya na pinapatay nila ang isa't isa, na nagpapasya na ang mga tao ay mas nakakatakot kaysa sa mga halimaw. Naalala ni Seo ang baril na itinatago niya sa ventilation duct, ngunit wala na ito. Nahanap ito ni Wook at ngayon ay armado na siya. Sa isang critical na sandali, lumitaw si Seo at tinalo ang isang tug gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay natagpuan nila ang maliit na lalaki dahil iniligtas siya ng uhog na halimaw. Hindi siya nasaktan ni Wook. Manga ang leader ng bandido na si Lee ay makapamahalaan ng ganong grupo ng mga nakaligtas at nagalok sa kanya ng lugar sa kanyang team. Nagpapanggap na pumayag upang maprotektahan ang iba. Dinala sila ni Lee upang makita ang quarantined na ina ng supermarket. Agad na binaril ng walang awa ng mga bandido ang babae. Sa sandaling nakita nilang siya ay nahawa. Habang nabala si Lee, naghanda na ang mga nakaligtas na lumaban. Ngunit pinalaan ni Lee ang buhay ni Lee na pinilit silang huminto. Sa sandaling iyon, muling nabuhay ang ina ng supermarket. Habang lumapit siya upang patayin si Lee, hinarangan ni Cha ang pag-atake gamit ang kanyang sariling katawan at napilitang saksakin siya hanggang sa kamatayan. Nang malaman ng leader ng bandido na si Cha ay isang espesyal na infected, naging interesado siya at dinala siya sa bubong upang pahirapan siya. Sa ibaba, pumunta ang masamang tag kay Yuri. Inutusan siya sa operating room. Habang halos aatakin na niya siya, inatake siya ni Jisoo gamit ang sirang kutsilyo, ngunit mabilis na napag-api. Habang naabala siya, hindi nakita ng thug si Yuri sa likod niya na pumatay sa kanya. Dahil hindi pa siya nakakapatay noon, natakot si Yuri at nagkaroon ng atake ng hika at nahulog ang kanyang gamot. Habang halos mawalan na siya ng malay, lumitaw si Wook at tinulungan siya. Sinabi na sa kanya na pumatay siya ng tao, ngunit inaliw siya ni Wook. Sinasabing hindi talaga tao ang lalaki. Nakarating si Seo sa unang palapag at pinatay ang thug na nagbabantay. Sinubukan ng lahat na tumakas, ngunit hinarangan sila ng isa pang thug. Binero at pinatay niya ang isang nakaligtas na pinilit si Seo na ibaba ang kanyang sandata. Pagkatapos ay nagsimula siyang manuntok sa kanya habang desperadong sinusubukan ni Seo na protektahan ang kanyang tiyan at ang kanyang hindi pa ipinanganganak na anak. Nagalit ito sa mga nakaligtas. Nagtulungan sila at nagtagumpay na patayin siya. Habang naglilinis sila, nagsimulang dumugo ang ilong ng veterano. Sa bubong, nag-iisip ang leader ng bandido ng iba't ibang paraan upang pahirapan at patayin si Cha. Habang halos gagawa na siya ng isang bagay, itinulak ni Cha ang kanyang kamay sa dibdib ni Lee at itinatapon siya mula sa gusali. Binaril ng isang katulong si Jungmong sa leeg, ngunit agad itong nagaling at pinatay ang kanyang mananakay na nagpapahiwatig na siya rin ay isang special na infected. Nakita ito, ang ibang tag ay umatras at pinalaya siya ni Jung. Iniabot ni Jungmong ang isang dugong kamay kay Cha para sa pakikipagkamay. Ngunit sa sandaling iyon, isang helicopter ng militarang lumilipad, nagkakalat ng mga pulang flyer. Ito ay mga anunsyo na nagmamasid sa mga tao na mag-ulat ng mga espesyal na infected na individual. Tinanong ni Cha si Jungmong kung bakit niya pinatay ang kanyang sariling mga tauhan. Sinabi ni Jungmong na siya ay parang isang lobo na nagtatago sa mga tupa. Nagpapanggap na isa sa kanila para sa kasiyahan bago patayin ang mga ito. Tinawag niya itong isang tuntunin ng kaligtasan. Nakipagtalo si Cha na hindi lahat ng halimaw ay masama at dinala si Jungmong upang makita ang worm-like na nilalang sa ikadalawa na palapag. Pumayag si Jungmong na ang ilang halimaw ay hindi nakakasama sa mga tao. Ngunit tinanong kung mayroon bang mga halimaw na hindi makakasama sa mga halimaw. Itinuro ang anunsyo ng militar bilang katibayan. Binalaan niya si Cha na ipagtataksil siya ng kanyang mga kaibigan para sa pangako ng kaligtasan dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao. Habang bumababa sila,
Pinapunta ni Jungmong si Cha sa harap. Sa unang palapag, itinuro ng mga nakaligtas ang kanilang mga baril sa elevator. Pinili ni Lee na magtiwala kay Cha, ngunit pinanatili ng iba ang kanilang mga sandata na nakatutok kay Jungmong. Humingi si Cha sa kanila na ibaba ang kanilang mga baril na nagpapaliwanag na iniligtas siya ni Jung. Pagkatapos ay iminungkahi ni Jungmong na hanapin nila ang iba pang tulad nila na sinasabing ginagamit lamang si Cha ng mga tao sa apartamento. Nagsiwalat siya na siya ay bahagi ng mga eksperimento ng militar. Sa tingin niya ay may sakit siya at nagboluntaryo lamang upang ma-freeze, masaksak at masunog. Sa wakas, naintindihan niya na siya ang halimaw. Ang kanyang tunay na anyo ay isang parang likidong dugo na maaaring magkontrol ng mga patay na katawan. Pagkatapos na mabaliw siya sa laboratorio at pinapatay ang mga siyentipiko, naniniwala siya na siya ay isang mas dalisay at mas mataas na uri ng nilalang. Sinabi niya kay Cha na tanggapin na ang mga tao at halimaw ay hindi maaaring manirahan ng magkasama. Sa kabilang banda, kahit na nanghihingi ang maliit na lalaki sa kanila na huwag, sinunog ng isang nakaligtas ang uhog na halimaw na nagtatalo na kahit ito ay nakaligtas ng isang beses sa kanila, maaari pa ring lumaban ito sa kanila. Mahirap tanggapin ito ni Cha. Ipinakita ni Lee kay Unyu ang anunsyo ng militar at naisip niya na plano niyang ipagkanulo si Cha. Ipinagliwanag ni Lee na sa isang mundong tulad nito, hindi ka makakapagbibigay ng ganap na pangako ng kaligtasan. Hindi pa siya nagpapasya at nais na malaman kung ano ang iniisip ni Cha. Ngunit pagkatapos ng nangyari sa uhog na halimaw, lumayo si Cha at hindi na ito makausap. Sinabi ni Jungmong kay Lee at Seo na ang panghuling plano ng militar ay ang bombahin ang buong lugar dahil hindi nila matukoy ang mga tao at halimaw. Ang pag-uulat ng isang infected na tao ay hindi magagarantiyahan ng kaligtasan. Nagkumpisal si Shaw kay Lee na binigyan siya ng militar ng isang locator na hindi niya ginamit at itinago sa isang drawer. Ngunit narinig ng kulot na lalaki ang kanilang pag-uusap at lihim na pinindot ang boton. Ayaw niyang mamatay doon. Sa ibang lugar, humuhukay si Enilip ng butas sa unang palapag. Tiwala na may lihim na daanan doon. Dumating si Yuri, ngunit nagkaroon ng atake ng hika at nawalan ng malay. Naubusan na sila ng gamot, walang pagpipilian si Wook kundi iangat siya sa kanyang likod upang hanapin ang gamot sa labas. Hinarangan sila ni Jungmong na nag-iisip na mag-uulat sila sa kanila. Pagkatapos mapahiga si Wook, kinuha ni Jungmong ang mga susi ng sasakyan. Si Cha, naniniwala na hindi sila magtataksil sa grupo, kinuha ang mga susi at sinabi sa kanila na pumunta. Nagalit ng husto si Jungmong. Habang inaangat ni Wook si Yuri palayo, binaril at pinatay ni Jungmong ang dalawa. Pagkatapos ay nagsimulang patayin ang natitirang mga residente. Sinubukan ni Cha na pigilan siya, ngunit itinatapon siya sa buong silid. Isang nakaligtas na lagi nang nahihiya ay naging bayani. Tinaagap ang isang bala para sa dog lady at namatay upang iligtas siya. Nagpaputok si Shun ng ilang bala kay Jungmong, ngunit agad itong nagaling. Sa wakas ay nakita ni Cha ang tunay na katangian ni Jungmong at nagsimula ang isang matinding labanan. Wala si Cha na katapat niya. Nagsiwalat si Jungmong na hindi namatay ang ina ng supermarket nang saksakin siya ni Cha. Namatay lang siya pagkatapos na masunog ang kanyang katawan. Pagkatapos na talunin si Cha, humanda si Jungmong na patayin ng iba. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng solar eclipse at nagsimulang magbago ang katawan ni Cha. Nagsimula siyang umunlad. Isang malaking pakpakang lumabas mula sa kanyang braso na ginawa siyang isang madilim na anghel. Nakita ito, naging lubos ang kagalakan ni Jungmong. Binalot siya ng pakpak at kahit bahagya lang ang pag-unlad ni Cha, ang kanyang bagong kapangyarihan ay sapat na upang madaling patayin si Jungmong. Ngunit ganap na nawalan ng kontrol si Cha at lumaban sa mga nakaligtas. Ginamit ng veterano ang kanyang sariling katawan upang pigilan siya at ang mga pakpak ay tumarak sa kanya. Ang gulat ay nabalik sa sentido ni Cha at siya ay sumabog sa kawalan ng pag-asa bago bumagsak. Huminto sa paghinga ang veterano. Sa harap ng apartamento, ginamit ni Wook ang kanyang huling lakas upang dalhin si Yuri sa sasakyan bago bumagsak sa pintuan. Nagising si Cha na walang alaala. Nakita ang walang buhay na katawan ng veterano. Hindi niya matandaan kung sino siya. Ngunit ang mga flash ng kanilang oras ng magkasama ay nagdulot ng luha sa kanyang mga mata. Nagpasya ang iba na huwag sabihin sa kanya ang katotohanan, na nag-iisip na mas mabuti para sa kanya na hindi matandaan. Nalungkot ang maliit na lalaki sa kamatayan ng uhog na halimaw
na iniisip na baka iyon ang kanilang ama na nagbago. Mas ginusto ng kanyang kapatid na babae na isipin na patay na ang kanilang ama kaysa maging halimaw at nagtatalo sila. Pagkatapos ay naalala ko ni Enilip na binigyan siya ng veterano ng isang susi pagkatapos na mahawa siya. Sa loob ng isang kabinet, natagpuan niya ang isang kahon na may gawa sa kamay na medal, isang regalo para sa magkapatid. Pagkatapos nilang suotin ang mga medal, sa wakas ay nagkabati na ang kapatid na lalaki at babae. Kinabukasan, natuklasan nila na namatay si Enilip nang mapayapa sa kanyang tulog. Habang inilibing siya, natagpuan ni Sio na ang butas na kanyang hinukay ay nagdadala sa lihim na underground na daanan. Hindi alam ng sino man ay hindi namatay si Jungmong. Sinira lang ni Cha ang katawan na ginagamit niya. Ngayon, bilang isang parang likidong nilalang na tumakas si Jungmong sa isang armadong sasakyan. Nang gabing iyon, nagsimulang malakas ang pagpapalamig. Napaligiran ng militar ang aparpamento, nangangako sa mga nakaligtas ng sakay papunta sa isang ligtas na kampo kung ibibigay nila ang mga infected. Umasa ang lahat na si Cha ay mananatili, ngunit si Cha na walang alaala ay nais na umalis. Binalot ng maliit na lalaki ang isang scarf sa kanyang braso upang panatilihing mainit siya. Samantala, pumunta ang isang tug sa basement upang paikutin ang isang switch. Umaasang makakalusot, ngunit nagdulot siya ng pagsabog at namatay. Narinig ng militar ang putok. Nag-isip na ang mga residente ay lumalaban at nagbukas ng apoy. Lahat ay napilitang magtago sa underground na daanan. Nag-aalala si Unyu dahil hindi niya nakita si Cha. Nagpasya si Lee na hanapin siya na nangako sa kanyang kapatid na babae na babalik siya ng ligtas. Nahanap niya si Cha at muli ay binigyan siya ng pagpipilian. Sa huli, lumabas si Cha sa niebe at hindi na bumalik si Lee sa daanan. Napagtanto ni Unyu na nagsinungaling ang kanyang kapatid. Nag-iisa sa management room, tumingin si Lee sa isang larawang pampamilya na may luha sa kanyang mga mata. Nagsimulang dumugo ang kanyang ilong. Siya ay nahawa at pinili niyang manatili. Sa labas, dahan-dahang lumakad si Cha habang nagpapaputok ang militar sa kanya. Ang mga flash ng kanyang oras, kasama ang mga residente ng aparpamento, ay pumasok sa kanyang isipan at mukhang bumabalik na ang kanyang alaala. Sa lihim na daanan, naghahanap ang lahat ng isang exit. Sa tulong ng isang alagang aso, nahanap nila ang kanilang daan palabas sa liwanag ng araw at sumakay sa mga truck ng militar. Ngunit sumama si Sho sa militar. Determinado na malaman kung anong nangyari sa kanyang nobyo. Nagising si Cha sa isang armadong sasakyan. Nagaling ang kanyang mga sugat. Ang driver ay si Wook, ngunit nawala na ang kanyang mga peklat. Mukhang hindi ito ang tunay na Wook, kundi si Jung Mong na gumagamit ng kanyang katawan at ang kanyang mga kapangyarihang pangpagaling ay nag-ayos ng mga peklat. Ipinakita nito na ang kwento ng mga espesyal na infected ay malayo pa sa katupusan. Iyon ang buod Season 1. Kung gusto mo pang magpatuloy, kailangan mong hintayin ang Season 2 na video. Sana ay nagustuhan mo ito. Ipaalam sa akin kung gusto mong magpatuloy sa susunod na bahagi.